Umagang kay ganda mga katinay, kape tayo. Ito talaga ang pampagising ko sa umaga. Parang bagong pag-asa ang hatid nito sa akin. At yun na nga mga katinay, nakita ko makulimlim talaga ang langit. Naanimoy magkakaroon ng malakas na ulan, kaya nga nasuspende ang klase ng mga anak ko. Dahil may paparating na bagyo na si Christine ang pangalan niya. At yun na nga, dahil suspende ang klase, si panganay ang nagbabantay kay Bunso. At yung ibang kabataan naman ay nagpaplano kung anong lalaruin nila ngayong araw na ito na suspindi ang klase. Heto nga't isa naka-jacket pa dahil sa malamig ang panahon. So ayan na nga mga katinay, dahil sa umulan kagabi, maputik talaga ang daanan dito sa amin. Kaya nga kami, idobling ingat sa paglalakad kasi nga baka madulas. At sumakit ang balakang nang wala sa oras. So ayan na nga mga katinay, ang mga mister namin nagkukumpulan din. Nagkukwentuhan kung anong magandang gawin nila sa araw na ito. Panahon na kasi ng anihan ng palay dito sa aming bayan mga katinay. Kung kaya't nagpaplano sila na kung sino man ang magpapaani ngayong araw, maghahakot sila ng sakong palay para naman may pagkakitaan sila ngayong araw. Kaya nga nakaready na sila at nagbabantay kung sino man ang magpapaani. At yun na nga mga katinay, dahil siguro sa maulanong panahon, nakita nyo naman wala masyadong sasakyan na dumaraan, wala masyadong katao-tao. So hayan mga katinay, ang tataba na ng mga talbos ng kamote. Yung iba kasi pumupunta sa kanilang mga gulayan para naman makita nila kung may mga bunga na yung mga tinanim nilang mga gulay. Ito kasi ang panahon na nababagay pagtanim ka ng gulay. At syempre, magpapatalo ba ang lola nyo? Ayan, masayang masaya ako kasi namunga na yung maliit kong papaya. Minsan kasi maraming damo sa paligid, kaya minsan umaakit yung damo sa papaya. So, kinakailangan ko talagang bisitahin ito. Kita mo naman, yan maliit pa yung bunga niya. Pero at least, may bunga na siya. So, bukod sa papaya, meron din akong tanim na patola, mga katinay. Ayan, at tumaas na siya at lumabo na rin ang kanyang mga dahon. Wow! Ay, sa wakas, nagkabunga rin siya. Ayan, bukod dito, meron din akong tanim na balunggay. Diba, ang taas na niya? 2 puno po yan, mga katinay. Akala ko nga noon hindi sila mabubuhay kasi nga tag-init nung itinanim ko yan. Pero laking gulat ko na tumubo sila. Ayan, speaking of patola, ito ng bunga ng aking patola mga katinay. Malaki at pag naubos mo to, mabubusog ka talaga. Sana ganito kalaki ang wala, loko lang, baka saan pumapunta ito. So, di mawawala talaga ang pagwawalis natin dahil kagabi, syempre, maulan at saka mahangin. So, marami talagang dahon na naglalaglagan sa ating paligid, mga katinay. Yung kapitbahay ko nga yung naputol na singa, ginawa na niyang panggatong. Babalatan muna at saka ibibilad sa araw. Yung mga bata naman, walang tigil sa kakalaro kasi nga ini-enjoy nila na wala pa ang klase. Nung matapos na ako magwalis sa likod ng bahay, syempre dito naman ako sa harapan ng bahay naglinis. Mas maraming mga dahon dito mga katinay. At yung iba ko pang bulaklak mukhang nabali pa yata. Dala ng malakas na hangin kagabi. So hayan mga katinay, halos patapos na ako sa aking pagwawalis at nang makita ko ng aling maliit, ng bunso ko, di maiwasang magpapakarga talaga siya sa akin. Halos nakasanayan ko na talaga to mga katinay. Party na ng buhay ko mula nung naging nanay ako. Nagwawalis o naglilinis na habang karga-karga ko ang anak ko. Nangangalay na nga yung bewang ko at kaliwang kamay ko mga katinay. Pero ayaw niya talagang umalis sa akin. Kaya tinapos ko na lang lahat ng ito habang karga-karga siya mga katinay. Okay guys, that's all for today's video. Hanggang sa muli! Thank you for watching! Bye!